Tikip lang, tikip lang, tikip lang. Huwag kang sisigaw. Ayusin mo. Ano pa nga lang kuman? Hindi. Tagawa kang kit. So mga kabrad, isang napakagandang umaga po sa atin lahat ngayon dahil start na naman tayo ng ating trabaho. Check lang natin yung ating bubuhusan kasi magbubuhos tayo ngayon ng flooring. At dahil sa Sabado, iuwi na namin yung mixer. Yan. Kaya ito piniprepare namin yung ating garahe. Gabe, mula dito ito sa ano nito, kailangan yung ano niya, bali, wala siyang kanto. Kasi parang dire-diretso, suwabe lang ba? Okay na dyan ano, ne? Okay na yan, baka magbawas pa dyan eh. Lagay nyo na lang doon ano sa ano dati. Ron, mula dito ka kukuha na isang metro ano. Doon ba? Yan. Hindi ka kukuha ng isang metro. Oh, yan ngayon. Tapos, doon din isang metro. Para ito, ititira muna natin. Kaya nga nakapermis sa isang metro. Oh, kasi ano to eh, pag-group lang siya na ganun eh, di ba? Yan. Pero sabi ko ng formato dito pag paratawas yung bakal, di ba? Oh, yung bakal, diretso yung bakal, oh. Pero kahit di mo muna formahan, ang buhusan lang muna natin dyan, itong malaki. Oh, kasi may ano yan eh, may hasp yan eh. Dito, dito, dito. Pero okay na rin yung formahan niya para ano. Bubuhusan namin mga kabadgas ito, may design sa kapagalan group. Ito naman yung ating kabril. Ito naman yung ating sasuling. Kakabit na sila ng plastic. Pasok tayo din sa anak sa loob dahil yung karpintero gagawa na siya ng headboard. Papuntahan lang natin. Jay, tapos pa ibabawan nyo ng ano, ng gravita. Ayun o. Yung manipis lang. So dito tayo sa loob. Kasi mayroon tayong nire-repair dito. Ano ang nangyari? Hanggang saan yung drywall niya na? Diretso hanggang doon? Hindi man, talate lang. Ito kasi drywall eh. Pero ito dapat hindi drywall to, konkreto to. So, ayan yung mabilis na rin eh. Napeke yung may-ari na ito, napeke. Hindi mo ba sa kanya tumamba? Ha? Paano?
ka na. Buti mo pre-travel sa ganito sa hamba. Oo, pwede naman. Kailangan mo lang pakapitin dito kasi nandito naman yung ano niyan eh. May paring yan sa loob eh. Metal stud. Yung pinto. Hindi. Dito, hindi yan. Hindi ba yan? Basta gaba na mga ano natin dito. Teka. Bakit i-repair ni paring Marlon tong ating Ito ano. Yung mga purong-purong din siya, no? Naipako ba to? Hindi ko lang alam sa kanila. Next! Hindi ka lang. Next. Ako next. Masyadong pinuwersa kasi ito, nakalubog. Kaya nga eh. Ngayon pag pinuwersa, lulubog din yung Basta ito nasa hulog na to. Kaya sa ulo din. Okay na yun. Hindi niya sa ulo sa CR lang sa ulo. Yung pintuan naging 6 lang. Oh. Kasi pag tinabtab yung semento, malaki ito. Ah, hindi to. Bagay, okay lang. Na magtabas na lang ng pinto kaunti, no? Magbabawas na lang sa pinto. Kasi hindi sumobra ng 70 kasi problema kasi pag sumobra sa 70 pag ito rin nagpalit tayo ng pinto dito. Ayan. Ito yung dating pinto. Aluminum. Ito. Ayan, may ano. Kaya lang, wala rin sa ano yung tiles nila, ano. Oo, wala rin yan. Group na lang. Ayan. So, ito yung tinitira ni Pare Alex. Ano ba wala sa hulog? Ah, itong ano. Yung naman, yung tiles. Yun, problema ng mga ganito. Mga kabado. Ayan, ito yun. Wala sa hulog yung tiles. Dito plus na. Dito plus na. Ayan, pantay na pantay. Siyempre wala sa hulog. Dito naman, re-resalte naman to. Ayan. Hindi naman natin po pwedeng yung hamba isunod natin dito. Kasi tayo, may problema naman tayo sa pinto. So, ayan. Wala sa ayos yung tiles itong nagkabit nito. Ayan, malaking wala sa hulog. Nasa halos 1 cm. Tapos dito, siyempre, wala to sa Pilipit ang mangyayari niyan. Kaya lang itong mga kabrad, hindi natin po pwedeng hindi ilagay sa hulog tong hamba. Kailangan nasa batak yan, saka nasa hulog. Dito naman walang problema. Kaya lang yung tabas ng times nila. Hindi pare-parehas. So, ayun. Ito importante, nasa hulog yung ating hamba. Ito kasi dati niyan eh. Aluminum. Kaya lang ayaw ng may-ari ng ganito. So dito mga kabrad yung headboard natin. Ayan. Gagawin ni Alex. Kaya lang sa gabal yung aircon. Ayan na. Malaki ang ano eh, no? Kano ba lapad ng ano natin dyan? Yan yung may lapis. Yung pinakakama, di ba? Nagala ko sa ako kasi upholstery yan eh. Oo nga. Ito kasing headboard nito mga kabrad, upholstery. Ito. Itong box na yan. Tanong mo natin si Paring Bebeng para sa aircon. Kasi yung outlet yan, di ba dito yung aircon natin dito? Dito, ibig sabihin yung outlet natin na yon, pagagapangin na lang natin dito sa ano. Madali yun eh. Ay, ang ano kasi aircon eh. Yung kasing ano niyan, yung pinaka-tanso, yung mga pipe. Yung kasi yung dapat duduktungan yan. So ayan mga kabrad, dahil medyo malapit naman ang halian, bagay ano pa lang, 11:30 pa lang. Habol pa tayo, may lulutuin kasi tayong paborito nila to pag niluluto ko yung tinumis mga kabrad. Pagluluto natin sila. Dahil ngayon nakapagsaing na tayo ito mga kabrad, nakapagsaing na. Kaya ang lulutuin na lang natin yung ulam. Ito nakapamalengke na rin. Gaano tayo ng tinumis mga kabrad. Tinumis. Paborito ng ating mga kasama sa trabaho.
Ito yung karne. Kasi ito yung may konting dugo. So ayan, tara mga kabrad, at mag-umpisa na tayo luto. So ayan mga kabrad, nahiwa na natin yung bawang, sibuyas, saka yung sili. Ngayon nahiwalay na natin ito yung taba kasi uunahin natin itong taba. Pag-iwalay natin itong laman. Ngayon ito na yung kawali natin. Lalagay na natin itong ating taba. Kasi ito yung pagmamantikain natin mga kabrad. So ayan mga kabrad, mamantikain muna natin to. Ngayon yung pag nagmantika na itong ating taba, saka natin ito igigisa yung bawang sibuyas. Yan. Saka natin sasangkutsahin mga kabrad. Mga talsik mga kabrad. Mantika. So ayan mga kabrad, nilagyan natin yung bawang. At siyempre, dito natin igigisa yan sa mantika ng ating taba. Ayan. Yung ating sinat-sap na taba. So ngayon, pagkatapos na medyo mamula-mula na yung ating bawang, ilalagay naman natin ang ating sibuyas. Ayan mga kabrad. So ayan mga kabrad, sinama na natin dito yung ating ginisang bawang sibuyas sa taba. Ngayon, susunod naman natin dito yung ating natirang mga laman. Yun ang isasangkot sa natin mga kabrad. So ito, ayan, sasali natin dito mga kabrad. So ayan mga kabrad, ito kasi sasangkotsahin muna natin yung laman at saka yung ginisan natin taba doon sa bawang at sibuyas para manuot yung lasa ng bawang sibuyas. Masangkot siya muna, saka natin ilalagay yung ating ito. Hinay naman kasi mga kabrad yung mantika niya mismo yung ginamit natin para talagang mas malasa. So ngayon, sangkot siya muna natin. Nilagyan lang muna natin ng konting tubig mga kabrad para lumambot. Saka na natin ilalagay yung dugo pagka yung talagang malambot na karne. So ayan mga kabrad, nailagay na natin yung dugo. Kailangan na lang natin dito, haluin natin para hindi siya mumuo. So mga kabrad, at ngayon kailangan na lang natin to haluin para hindi siya mumuo. Kaya mga kabrad, nilagay na rin natin yung sili pala. Nakuli lang natin ilagay. Wala mga kabrad yung ating pinang-asim kasi wala tayong usbong at saka sampalok dito. So ayan. Marami asim. So ayan, okay naman na yan. Luto na yan at saka malambot na rin yung karne niyan. Antayin na lang natin mag alas 12 tapos tatawagin na natin sila. Okay. So ito mga kabrad, ito na po yung ating luto ngayong tanghalian para sa ating mga kasama sa trabaho, ang tinumis a la construction. Ayan. Wala kasi tayong dahon ng mustasa o usbong ng sampalok, kaya ito, peche na lang, pwede na yan. Patitikman natin doon sa ating tikapagtikim. Tapos na ang luto, tatawagin na natin. Hindi, kaya ka na kayo, kakain tayo. Ano, gutom na kayo? Di pa? Di, pack up na. Ay siya na, diagonal. Diretso nyo na pag ano Diretso nyo na. Ibig sabihin yung kanto para, yan, diretso kanto nyo na yan eh. Ito, bubuhusan natin yan. Ba, syempre, oo. Tara, kain tayo sa kain, gugutom mo na. Tara. So, ayan. Kain na tayo mga kabrad.
Ayan, kain na mga kabrad. Patitikman uli natin itong kay Paren Tyson. Tikip lang, tikip lang, tikip lang. Hanggang sisigaw. Ayusin mo. Ako pangalan ko man. Only. Dago ang tit. Sige, kain na. So, ayan na nga ba, mga kabrad. At natapos na po tayo po kakain ng mga kabrad. Ayan na po. Kakain na sila at siguradong nasarapan po sila sa ating nilutong tinumis. So, ayan nga po mga kabrad. Dahil siyempre, wala doon tayo sa lugar ng ating mga alaga. Kaya dito muna tayo nag-i-enjoy sa construction site dito sa Maribeles. Kaya puro ang binablog lang muna natin ay mga kung ano ang mga activities natin dito sa construction. Siyempre, pati pagluluto. Tayo na rin nagluluto para dun sa ating mga kasama sa trabaho. Bilang foreman kasi, importante na unang-una sa pagluluto. Ako na, sinakop ko na yun. Maaga akong gumigising, madaling araw pa lang gising na ako. Para sila kain, tulog, trabaho lang. Para hindi maaabala yung trabaho. Sila kakain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho. Ganun lang. Kaya mga brad, muli, maraming salamat po at God bless po sa atin lahat.